Hey everyone, this is Ganger, and welcome to another edition of E-Historia, Comelec Butuan City podcast, where we talk about everything and anything that concerns the elections. During our previous episode, we were able to speak with our Assistant Regional Election Director, Attorney Geraldine C. Samson, and discuss the intricacies of the ongoing voter registration for the 2026 Barangay and SK elections. So for today's episode, we will visit the offices of the election officers here in Agusan del Norte. To begin our journey, we will head off to the municipality of Carmen, Agusan del Norte, to know more about their preparations as we head off to the last part of our registration activities. We have this afternoon the election officer of Carmen, Agusan del Norte, election officer 3, Jetel Campos. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Thank you so much for gracing Comelec Butuan City's podcast, E-Historia. Just to give a big, brief background, ma'am, no? Mangutahan na lang ni kung kabahin sa profile sa Carmen as municipality and in terms of kanang mga electoral data nga available sa pagkakaroon. Sir, sa dili pa sa mag-start na, so welcome diri sa amo ang opisina Yes, sa salamat, Carmen. ma'am. So it is an honor and pleasure nga usami sa inyohang guest diri sa inyong istorya. So ang ato ang Carmen based on last ERB nga hearing, regular and SK, natay 348 ka mga aplikante nga atong na-approve. And then, so in addition na siya dito sa amo ang number of registered voter nga 15,633, nahimo siyang 16,107. Nisaka siya. Pero, namainusan siya og katong mga failed to vote and naatay 15 ka mga patay kato siya. So, naay total of 1,022. So, nahimo na lang siyang 15,085 ang ato ang registered voters sa Carmen currently. Karon is naaman tay 8 ka barangay. Ang ato ang established precinct is natay 100. And then ang atong cluster precinct is 46 and established nga voting centers is 8. Pero sir, currently is naami request regarding sa transfer of voting center para sa tulo ka barangay. So, ang mga barangay? Ang mga barangay, duha na niini naka-post na siya sa atong Comelec website atong March 11 nag-start. So, first is ang atong barangay poblasyon. Katong mga lumulupyo nga naa sa distrito sa Luok 1 and 2, Lumbia, Tapon, Marketside, and Kabatuan, mga na sila sa mga 14 ka mga presinto. Ato silang ibalhin gikan sa Carmen Central National Elementary School paingon sa Carmen National High School. Oo, Okay, so good. Oo. And then sa Barangay Rojales na apod. Katong mga lumulupyo nga dito naa sa Sitios Campo, Anahawan, and Tawal, katong dito paingon sa Manuligaw. So ato silang i-transfer paingon sa gikan sa Rojales Elementary School paingon sa Elpidio Sala Senior Elementary School. So finally, magamit na gitong eskwelahan. Yes, sir. So as of now is currently naanata sa posting and then kamulo tawag gikay sa mga additional nga papers para ani. And ang last is ang Barangay Tagkatong, no? Okay. So ang Tagkatong natay duha ka eskwelahan. Ang isa ka eskwelahan is dito sa San Isidro Elementary School dito sa boundary, makita na to paingon dito sa Saysay. Oo. So gikan sa Tagkatong Central Elementary School paingon siya dito sa San Isidro. And then ang isa ka eskwelahan is katong paingon sa Bulihon, nasa Bulihon, paingon sa Binapor nga area. Mauto siya ang Doña Josefa Elementary School para sa mga sityo nga Mangga 1 and Mangga 2. Wow. Siya. So, ubay-ubay na, busy na kaya siya, sir. So, karon is nagulat na lang taog sulat regarding sa agikan sa DepEd para ato ang maproseso ang ato ang transfer. After ma-approve tong mga additional voting center, ma'am, from the usual 8, mahimog 12 na yes, voting centers. Yes, sir. Mahimo na siyang 12. Oo, 12 na tanan ka voting center diri sa Carmen. So, ubay-ubay na.
That's good para sa benepisyo sa katawhan Yes, sa ating sir. mga Oo, botante. oo. At least mas duol na para nila. Yes, sir. And para pod ka ng maka-participate na to ang uban nga labi na naa dito nga nagpuyo sa mga lisod nga areas. Bitaw, So bitaw. sayo na lang sa ila. Yes. Sakto din. Now, gusto ko lang mag-istorya kabahin sa ongoing voter registration, Ma'am Jetel, Yes, sir. no? As we all know, nagsugod ang atong voter registration nato pangyaging October 20, 2025. Yes, sir. And this activity is in line with the barangay and SK elections karong umaabot nga November. Now, mangutana lang ko, Ma'am ba, suka datong October 20, 2025, hantod kagahapon siguro or karon, pipila na ka mga applications ang na-process sa inyong opisina? Sir, is ubay-ubay na gid siya, sir. Daghan na kaayo. So naa natay as of now is 754 na ka mga aplikante. So ang katong sa October 20 hangtod sa December 31 is mo naman to siya atong na-process, no? Atong sa last nga ERB, so nato sila 348. So ang karon is natay 408 gikan January hangtod March nga subject to April 20 ERB. So ubay-ubay na siya, total of 754 na siya. And naamoy ka ng gina-target nga numbers by the time nga mahuman ang atong registration period karong May 18? Yes, sir. Naagi mi target. More or less, sir, ang ako ang giingon sa ila is at least makakuha taog ka ng 1,000. Diba, sir? Murag dako ra gid ka siya, pero paningkamutan na mo, sir, nga makuha na mo ng 1,000 more or less. Ana siya. Additional. Ana. Kay murag magkadagan-daghan na o niya. Based lang pud sa among mga nangadungog is kanang naa pag mga uban pagyud nga mga residente nga naa dito nabutang sa mga lisod na nga area, sa mga suok na nga murag gusto pa nga wala pa na rehistro. Anyway, so far, Ma'am, with that more than 700 applications nga na-process sa inyong office, naana ba may mga challenges nga na-encounter or perhaps kung dili man gani challenges, opportunities na inyong na kanang nakit-an as you go along with your daily voter registration activities? Usahay pod ka ng mga power interruption, ana. Very common ra ba? Yes, sir, very common. And then naami naka-experience mi dito sa isa ka barangay nga nag brown out gid siya, pero maayo gani kay naay generator ang barangay, so nagamit na, so nagpadayon mi gyapon ang rehistro. So moro to siya, sir, ang mga di man siguro kayo mga serious ana. Ug usa pud ana, sir, ang kanang bitang mga public awareness kulang gihapon. Bisan pa og kanang barangay to barangay nami, kulang gihapon kay naagya pi uban siguro dili makadungog o dili makabalo, dili magpakabana. Dili magpakabana. So ana, mo na ang amo ang gipaningkamutan nga hopefully sa before mahuman ang election, mahuman ang registration is maadto na muna sila nga mga purok-purok. Now, Ma'am Jetel, as mentioned earlier, no, we have approximately around 7 weeks. Yes, sir. No, para before the voter registration period will end. Now, sa pagkakaroon, Ma'am, considering the limited number of days na lang na para sa ato ang conclusion sa voter registration, naa ba may mga special strategies or what can we say kanang mga ginaplano nga buhaton aron mas mapadali para sa mga residente din sa Carmen ang ilang pag-apply sa pagparehistro? Because as we all know, and as what we have observed in the past, ang mga Pilipino, kung kanasa mahapit na mahuman ng deadline, ayaw pa sila manunga. Nya, syempre, kung inanat na ng mentality, so magdasok ang mga tao. Yes, sir. No? And then gusto sa tanan nga sila ang makauna. Yes, sir. Oo. So how are we going to address that kind of situation? Nagkuan mi diri, sir, sa office. Kani naami daghan, sir, nga mga schedule nga mga satellite registration, sir, no? Kay mo man gina siya nga kanang we bring the registration closer to the people man gyud. So kana pinaagi ang mga satellite, and then before ana sa mga satellite is naami mga meeting na sa mga barangay.
kuan gani sir kay ang uban gani barangay is mag-meeting pud sila sa ilang mga purok leaders pa para anang mga satellite registration namo nga naka-schedule sa ilaha. So usa na naa sa mga satellite and then kuan siguro sir close coordination sa ato mga stakeholders tanan sa mga sa local ana para kuan sir sa mga schedule na dayon. And then sir naaman tay mga special program bitaw sir, di ba? Naatay rehistro sa kanang tawag ani merkado and then rehistro sa hospital. hospital. Since nga wala man mi diri hospital, so ang among gigamit ang RHU. Okay. So naa na mi dito letters sa ila and then naami meeting ito ni Doc regarding ana nga kanang para pagyud nga mas mudaghan pa magkandak siguro mi og magplano siguro mi og unsa pay lain nga mabuhat namo para mahibawan sa uban, di ba kadagan sila mga clients po nga maana sa ilaha. Well, that's good. Now, parting words ma'am, na kay gusto nga ipaabot na mensahe sa mga naminaw sa ato karon nga nagpuyo din sa Carmen. Mayong hapon sa amo ang mga mahal nga lumulupyo dinhi sa mga Carmenanons. Giawhag ko kamo sa aning amo ang activities karon ang registration. Hinaut ta nga katong mga qualified na pero wala pa na rehistro is muanhi kamo diri sa among opisina no. Abli ang among opisina diri sa Comelec sa Carmen, Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Magdala lang kamo og mga requirements if in case nga anaamoy mga additional nga mga questions is pwede mo mangutana sa inyohang mga purok leaders, sa inyohang mga barangay officials. And then, naapod may posting po sa amo ang Comelec Facebook page, mao ang Comelec Carmen Agusan del Norte. So, pinaagi sa pagrehistro is makabutar kita kay mamang ginatong pinaka first nga steps, no? Kung narehistro ta is natay choice. Natay choice to choose our leaders. So, atuan ng katungod, isip ko sa kalungsuranon. So, ang imuhang boto, imuhang tingog, imuhang kaugmaon. So, maura ka to, sir. Ma'am, thank you so much for the Thank you so time much, sir. and for the opportunity. And we wish you all the best. Thank you, sir. Our next stop will be the Office of the Election Officer in the municipality of Nasipit, Agusan del Norte. See you there, Boss Mike. Good afternoon once again, and this time we are at the office of the election officer of the municipality of Nasipit, Agusan del Norte, and with us is the election officer 3 of the municipality of Nasipit, Mr. Michael J. Mayo. Sir Mike, maayong hapon. Salamat sa binigay mo na opportunity para ma-appeal sa among e-Storya podcast with Comelec Butuan. Mayong hapon po sir nga mismo kami po diri sa Nasipit nagpasalamat po nga gi-appeal po sa inani nga kuan activity nga ma-interview ba sa podcast Yes. nga nasugdan sa Butuan City. Now, para lang na ay mahatag na context sa ato ang mga naminaw o nagtanaw karon, no? Mangutana lang ni sir kung pila na ba kabuok ang rehistradong butante din sa Nasipit sa pagkakaroon. Sa katong last nga approval sa mga application, so January 19 is niyanay 28,668 ka mga regular voters o ang sa iski pod naboy 10,057. So katong previous nga election 2025 natay mga 30,000 kapin nga mga botante pero tungod kay naa lagi katong gipang deactivated na siya nga build to vote, so nigamay gid siya kay nagoy 1,908 ka deactivated na after sa election kay wala ka butang Due to failure to vote twice. due to failure to vote twice man nga nigamay siya, So nag-cleansing na gyud. cleansing naman sa last nga approval. Kanang 28,000 nga mga rehistradong butante karon sir. Pila ka barangay ang nakasakop anang mga butante?
So ang nasipit natay kuan 19 ka barangays. Base sa katong ni labay nga project of precinct or katong wala madayon nga December 1, 2025 GSK. Katong nga panahon, pila ka established precincts ang atong na tukod ato. So katong nga kuan, katong pag finalize man ta na to kay ba sa December 1 nga eleksyon. So ang katong nga time is ang established precincts niya is already is 174. Sa tanan na siya whole municipality. Whole nasipit. Whole nasipit niya. Kung nadayon tong eleksyon, ang cluster precincts niya 93. 93. So 93 ka kuan cluster precincts. So atong basiyanan na kung mga po na ang pila ka buok ang presinto nga gamitan sa mga ballot box. So 93 ka mga balota, ballot box sa mga eskwelahan. And kanang 93 nga clustered precincts, pila ka voting centers ang mag-accommodate na sa tibuok na sipit, sir? Ang nasipit is 16 ka voting centers. 16. Kay kining sa labi nga poblasyon nga part diri sa nasipit is na siya dako nga eskwelahan nga 5 ka buok ang gunitan nga barangays kining poblasyon nga mga barangays gibahin-bahin og ni. Ang poblasyon mismo nabot og kuan 7 sila ka barangays, barangay 1 to 7. Muna nga isa ra pa lang voting center kay isa ra man eskwelahan. Sa katong 5 ana nila nga kuan. Munang kay siya pareha sa uban nga compared sa uban nga mga munisipyo nga halos kada barangay na ay voting center. So dili concentrated ang katong sa poblasyon sa isa ka eskwelahan. Unsa nga school na siya, Sir Mike? Kuan. Nasipit Central Elementary School, yung Nasis. Katong Nasis. Nasis. Okay. So daghan-daghan na gid ay. So far kayo pa. Okay po tayo. Okay pa kayo. Nya, mo-segue lang ko gamay kabahin sa atong ongoing voter registration activity ba. As we all know, nagsugod ang atong registration atong October 20, 2025, no? And kani nga activity karon in preparation man ni para sa 2026 barangay and SK elections karong maabot nga November 2. So far pila na ka applications ang atong na process sugod katong October 20 na pagsugod sa atong registration. So katong pagsugod is October to December, i-approve to sa January. Ang na-approve to is 465. 465. Ka mga kuan registrants. Then karon pagsugod na pud sa January to hantod karong adlaw, ganina mismo. Naka-last na may 5. So natay 1,230. So mas ni times 2, more than times 2. Kay kuan naman. Una sa tao pod siguro. Lolo na pod ang kuan mayo. Nya, so atong i-total na karon natay 1,695. Nga hopefully pod kining 1,230 is for approval na mo pod ni sa April nga hearing. Nga, out of that 1,000, more than 1,600 nga applications ngayon yung nadawat, Boss Mike, naaba mo yung na set nga target kung pila tanan-tanan ang atong ma-accommodate nga rehistro by the end of this registration period? Actually, di man kita makahatag og figure sa di man ta kabalo kung pila gyud ang nagbag ko mga botante. So ang goal lang siguro namo or sa pumilik is ma-maximize ang pag-rehistro. Especially katong mga first time voters. Labi na karon nga time nga na-iski. So mo 15 sa November 2. So nga to ay supuli nga ma-maximize nga kini sila nga mga kuan, mga batan-on makarehistro. Plus kadto pag yung nag-deactivate og failure to vote twice nga hopefully makuan to pud sila, maka-appeal pud sila og balik rehistro. Kung katutan na nga dapat din nagpuyo kung sa mga itong time sa eleksyon nga sa kabutar nga makabalik sa rehistro karon. Kay sila mag-rehistro karon. Sayang ang opportunity. Sayang opportunity. Labi na kung narampon sila diri sa nasipit, no? Naman tayo po na diri sa nasipit is daghan po yung mga OFW. Kay Siman. Kay dool po siguro. Kay dool kay kuan. Pantalan. Mo naman tayo nga usually daghay pagtubot kay may mga kuan, mga botante nga tas gawas kay na kumpirma ko sa lain kay naka
Siyempre natapan po taglain ng munisipyo. Sa nasipit is daghan gyud mga kuan OFW So, nga di kabuta. matimingan nga naa sila sa Mas gawas. gawas may election, so Election. dikit sa kabuta. Dito sa kapital. Bitaw. That's a very good observation po. No? Kay, labi na katong mga nagtrabaho yun abroad. Abulod. Niya dili magparehistro po abroad. No? Magpabili nila ang voter registration record din. So, dili gid na siya matandog. Niya, so far, since the start of the registration period, na ba tay mga challenges nga na-encounter so far na medyo naglisod mo sa pag-execute sa inyong mga programa? So, ang pinaka-challenge yun is kana bitong mag-satellite registration sa barangay Mm-hmm. nga ang mahitabo gamay ang turnout. Mm-hmm. Siguro sa na-observe gud ko namo is tungod man gud kay pagsugod sa rehistro ting klase. Mm-hmm. Taman karon nga March. Pagbato mig barangay gamay ra gyud patanon. Nga mo kuan. Parehistro kay na timing pud og ting klase. Siyempre 15 mga estudyante man na. Plus kani pong mga estudyante nga wala diri nag-eskwela. Especially college, wala sa nasipit. Lain munisipyo or syudad ng eskwela. Sumunod challenge, So, dili sila maka-appeal. di maka-appeal. But then, ang solusyon is, ang pamaagi na mo, ang nakuan is, ikayos po sa kumilik mismo is katong kuan sa registration sa youth sa mga eskwelahan. Mm-hmm. In fact, kuan na may diri upat ka eskwelahan kay more may major nga mga eskwelahan ining senior o college. Daghang gi turn out Dagan turnout. nga naadto na mo eskwelahan. Expectedly. Oh, daghang gi turn out pag makatug eskwelahan kay mga estudyante nga kuan So, wala sa ilang barangay, so Dito na sila. So okay po ito nga na adto na mo ang mga eskwelahan. And, kana nga challenge ninyo nga na-identify. And since pila na lang ka simana siguro, mahuman naman ang atong registration activity, no? Oh, Okay. May Taman naman May 18. 18. And based on our experiences in the past, kung kano sa hapit ang deadline, Dito. na magdali-dali ang mga tao. So, unsay mga gihunahuna ninyo nga mga strategies aron as much as possible katong mga gusto pa mo apas on the last minute sa voter registration, ma-accommodate yun nato tanan. Ang pinaka una gid namo ang nakuan is coordinate sa barangay. Mhm. So nag-meeting sila kanang ilang saligan ng barangay, so nag-appeal mi. Plus dito po ko nag-propose sa ilang nga mobalik gid mi og kuan sa kilay. Sa Mag-second round gid mi. Mhm. Kay akong gi-point sa ilang nga sugod April wala na may klase. Nanay manguli estudyante o klase niya katong mga estudyante nga wala na pud sa eskwelahan kay muuli sa ila kay bakasyon na nga outside sa nasipit ng eskwela. At least kanang second round na mo is opportunity na sila registro. Plus another is kanto magong listahan sa field to vote. First round na mo nga registro sa mga barangay sa Pilay. Wala pa tong listahan. Kay January 19 naman to siya na na-deactivate. So katong listahan nga na hatag sa ila, wala pa to sa pag first round. So karong first round, likuan sila, apil to sa ilang gikuan nga pagbalik na mo, kaya na-disseminate naman sa tong mga butante nga napagidha buhi pa niya wala lang gid kaputar. Mhm. So at least kato po maapil po sila dugang na maadtuan na mo, especially katong mga dagko nga barangay. Ang Asa poblasyon man ang mga dagko nga barangay dito? namo yung mga kining example kining nga sa highway nga part is mabuto na yung may 1,000 kapin nga mga 16, 19 nga butante. Example kining dito sa Kamagong, Mhm. kaya sa sityo dito nga part. Si Pinandayan, kining sa dito sa Kuanpod, kining Agimitan nga mga lagi apart, so balikan po na mo, medyo mo siya, far-flung siya, sunod yun siya dito kay Islam gud makababa, especially bukid. Gimitan niya kinipong sa Kinabangan. Highway siya, pero kuan siya, concentrated ang mga tao diya, kanti, nabalikan ginamo ang mga barangay sa inana. Ang poblasyon, anyway, ang poblasyon, triangulo diri, accessible naman sa opisina. In fact, sila mismo ang nagkuan nga kining compact mo sa diri sa all lagi sa opisina
Sila nang apil na sila mutabang mga barangay nga dili na lang sa opisina kang mga dugol nga ma-private tong malagyo kadaghay butante nga labi na daghay field tubot kung daghan pa estudyante nga manguli sa bakasyon mao pa lang makita plus katong naga-suroy-suroy pod mi abot di merkado terminal nga maghatag og flyers kini among makita tanan diri sa kuan sa mga kinahanglan Mga requirements. nga date kung sa ataman at least kumpleto siya kini mismo simple na siya nga kuan pero paghatag nimo saka sa maabot na siya kanang mga driver taga-ana mo terminal bisan pag mayong silang kabalo sila ipadala nga Bitaw. dadalang kay makita sa mga tao maski sa inyong kuan part is na rehistro na tanan at least ma-disseminate siya Maayo ni nga initiative. Ha? Mga taga na simple Simple pero effective siya epektibo ang ang pamaagi pa. So, basically, the main strategy, Sir Mike, is number one, suruyan balik itong mga barangays na inyo ang nabisitahan primero para masiguro yun nga napay mo kuan ma-saturate ang tanan qualified nga parehistro. residente dito, makaparehistro yun. Plus katong mga estudyante po, no, wala. In fact, pag ato na mo sa eskwelahan, laman sila birth certificate kay eskwelahan man. Pag tanong mo mga estudyante, nganong parehistro man ka? Ngayon lang. Kung sa dahil nga rehistro, para makabutar. So, apil po na sa katong mo eskwelahan, mismo sa mga barangay, voters education nga magpahibalo mi, nginana, kanong sa eleksyon, sa purpose, nga, nangutana, mangutana, ano, parehistro man ka, long. Okay, ni uban ang gustong classmate, rehistro man daw ni, wako balo sa purpose, wala sir. Tapos siya, atong ko ang purpose ani para makabutar. So, Sir Mike, before ta mag-end, no, naa ba kay mga gusto pa ipaabot sa mga nagtanaw o naminaw sa ato karon nga nagpuyo din sa nasipit? Siguro kuan lang. Di naman siguro bag-o sa tanan nga madayon ang eleksyon. In fact, na free kuan bahin sa eleksyon kay na-postpone naman December pagani last year tana. Ang ako lang sigurong kuan is nga di na maghulat og deadline. So kung makatag time sa last na nga days or weeks, so dapat ka nang layo pa, makatag na kag time ana. Kay importante na less hassle. Less hassle sa mismo sa botante or register magparehistro. So di na natulatan nga mabot pa to sa deadline. So sa tanan kay kani resto di na naman pud sa bag-o. Tanan applications. Correction, change status. In fact nang mag-satellite me na may area nga lisod ang kuan god. Correction sila. Wala sila change status or kinahanglan attachment. So ang kumilig man god is nagadala matag printer. Kung na sila yung mga documents kinahanglan i-photocopy or kinahanglan to attachment dito na. So na is convenience sa ila pod. Na lang apart. Total naman tayo kuan. Naman tayo equipment dala. So muna yung mga kuan kinahanglan photocopy or i-attach muna ang confirmed appeal. So, there you have it, mga taga nasipit, no? Dili na ta maghulat sa deadline para less hassle, less inconvenience on your part kung magparehistro mo. And Sir Mike, thank you so much for your time and for the opportunity nga makihimamat sa imuha. At least this time na-share nimo inyong mga plans for the coming weeks ahead. So again, daghang salamat sa oras, Boss Mike. And this time, we will now proceed to the municipality of Buena Vista to get in touch with their election officer. Good afternoon, everyone. We are here at Comelec Buena Vista, and together with me is the election officer 3 of
the Municipality of Buena Vista, Agusan del Norte, Ms. Maria Lutgardo D. Hi, Estrada. sir. Good Hi, afternoon, sir. ma'am. Hi, sir. Good afternoon. Welcome Salamat. again to OEO Buena Vista. Salamat, Your salamat, home, ma'am. and now you're a visitor. Yes. Thank you so much for the opportunity, ma'am, and sa pag-guest sa mo ang Comelec Butuan City e-Story. We talk about everything under the sun, especially about the elections. Okay. Now, just say brief backgrounder lang, ma'am. Mangutana ko ba? Pila nakabuok ang butante sa inyo din karon sa Philippines? As of now, last ERB hearing, last January 19, for the regular voters, we have 50,218. So medyo ni gamay siya for the previous election. Kay medyo daghan-daghan gyud tay na delete nga fail to vote, transfer o deceased voters. So medyo nakuhaan. For the SK voters, we have 19,137. So that's a considerable amount considering how many barangays you have here. We have 25 barangays. Oh. So medyo pod kadaghan pod ang Buena Vista. 25 barangays. Unlike mas dako gyud ang Butuan, sir, to compare. Okay. Pero out of all the municipalities here in Agusan del Norte, ang Buena Vista na pinakadaghan nga butante, no? Gawas sa Cabadbaran City. Yes. Oh, first, for the municipality alone, number 1 gid ang Buena Vista so far. Excluding Cabadbaran City, which is also part of Agusan del Norte. Oo. Medyo dako-dako gid siya. So, based on the last project of precincts, ma'am, katong December 1, 2025 nga election nga wala na dayon. Na-postpone. Base ato nga data, ma'am, pila ka buok ang clustered precincts ninyo nga na-establish out of that total number of voters that you have right now? We have 158 clustered precincts 158. for that December 1 nga wala na madayon. Yeah, election sa barangay. Oh, yes. Barangay and SK. So 158. And kanang 158 clustered precincts, distributed siya in how many voting centers? We have 32 voting center for December 1, 2025. But apparently, karon sir, medyo natay additional for the coming November 2 since Dalawan Elementary School was already approved na sa EBAD last February. So medyo madugangan siya from 32 may come up na ta og 33 voting center. So mahimutang na ang Barangay Rizal og 2 voting center. That was your plan before, di ba? That's a very good development, ma'am. Yes, sir. Kay distansya po ng sitio Dalawan. Yes. 2 kilometers siya from the barangay proper. So medyo daghan ang resident pod or registered voter in City Dalawan, which is Purok, Siete o Barangay Rizal. Okay. Now, mo segue ko gamay sa ongoing voter registration nato, ma'am, no? Sure. As we all know, nagsugod ang registration activities nato for the 2026 barangay and SK elections ato pang October 20, 2025. Yes. Amo lang ipangutana sa imo, ma'am, kung pila nakabook ang atong narehistro sugod atong October 20 hangtod karon? 2551. To be exact, 2551. 2,500. 51. Oo. So, daghan-daghan na, ma'am. Oh, yes po, sir. So, medyo daghan-daghan. For this coming election registration board hearing on April, you will be approving more than 2,000 applications? Yes po. More than 2. For me, akong makuan siya, most likely 2,550. Most likely lang. For 1 quarter alone? For 1 quarter. That's a significant increase as compared last ERB yes po, sir. Kasi... And out of those numbers, ma'am, did you set any target kung pila gid kabuok ang inyong gina-pursue by the end of this registration period on May 18? Actually, that is 1.5 months na kay April and May 18. So,
most likely ana nga mga buwan naagid siya influx of registrants. So for me, ang akong na target na is most likely more or less lang po is 2,000 registered voters. So from April to To end of May 18. to May 18. Oo, So more or additional less. 2,000. Oo. Kay as of now, for April we plan to conduct 9 satellite registration, and for the May, for that May 1 until 18, we have to come up 6 more satellite registration para there's no reason for the voters nga ma-left behind gid sila sir nga di gid sila ka-register kay atuan gid namo sila. So kamo na gid ang mugawas Mugawas na gid ta para ang mga magparehistro dili na kinahanglan pa Muanhi pa sa- magpiti. Yes, labi na karon nga mahal Biyahe. kay gasolina. Luoy pud kaayo. Much better nga we have to go in far-flung barangays, especially in Simbalan nga 1 hour ang travel from here. And so far, ma'am, were you able to like encounter any challenges Yeah, in terms of the registration activities that you're conducting in Buena Vista? so far murag naanad na gyud ta na nga mga challenges sir. Yes. Murag minimal na lang nato ana ang mga challenges. So but besides that, kaya ra man gyapon nato. For example, kanang low public awareness sa mga bisan pag ato na siyang gi-inform, na-inform na nato sa media pero nagyapon yung mga katawhan nga dili gyapon sila aware low public awareness in terms of registration. So labi na sa ilang requirements o kanang sa location, even sa location sa registration. Mas nakabalo na man di ay ana. So mao na siya ang among na-encounter nga mga And problema. how do you address those problems, ma'am, or challenges? So, ang intervention po sa COMELEC, mao na social media, among ipang-post na mo sa social media, naman tayo social page, bago lang po ng page nato, di ba, COMELEC account man gitong ato, COMELEC Buena Vista nga account, bago lang po na siya. Pero kana prior ana mag-conduct may og voters satellite registration, amo ging ikuan sa account sa COMELEC Buena Vista para ma-inform, i-publish gid namo. Aside from that, among kontakondaan, i-messenger namo ang mga affected nga barangay para ma-aware pud sila nga mao gid niya. Aside sa akadtong approved satellite registration. Kana po siya. Another one, sir, kanang accessibility issues na to. Labi na, naman sa Buena Vista nga, daghay lagyo ng mga barangay. Unya, ang mga voters, dili sila kaanhi dire, tungod kay financially constrained, ana siya. Unya, daghan ba itay mga remote barangays. Aside from the remote barangays, naputay mga sityo, sir. Oo. So kana mo nay difficulty gid nato kanang ingana nga sakyanan. So among gibuhat, we have to conduct satellite registration, and we have to be conduct also in cities like Dili lang ang barangay itself. Like mga lately cities. for the month of March, kapila namin nagbalik-balik sa Simbalan, sir. Nabay tay Kalaitan, Sitio Kalaitan, and sa Likda. So, for this month of March, katulogin mi, aside sa proper nga barangay, Simbalan nga covered court. So, giuna na mo ang mga sitios para there's no reason nga mo anhi pagid sila dito sa proper nga barangay, which is layo-layo po siya, sir. So, mao na siya. And aside from that, ang mga intervention na mo nga gibuhatan na, sir, is nangay may help sa local government in terms sa ilang mga sakyanan. So, thankfully, okay po ang atong local government sa Buena Vista. They provide us the transportation. Instead nga mga butante mo anhi diri sa atong opisina nga medyo luoy-luoy baya pod ang uban. So far kana siya among nahimo. So, on top of those challenges, ma'am, nabay mga opportunities po nga nabantayan ninyo that pwedeng mas ma-improve na to ang registration system na atong gina-implement karon kay as we all know, ang mga batasan sa Pilipino kung kanasang deadline dito pa manunga. Correct. And to the extent nga kita ang basulon.
o kanang gusto nilang sila tanan mauna. Di ba? Pag abot Correct sa yun, linya, sir. eh, syempre, daghan na may tao, taas ang wait time. So, Mm. gusto tanan makauna. So, how do you plan to implement a strategy nga, in a sense, nga po pwede natin ma-accommodate ang mga kadaghan sa tao nga magparehistro pag abot sa mga last week or last 2 weeks ng registration period? Aside from posting in the social, makig-coordinate pud mi sa mga barangay officials, Mhm. including nagpatabang pud mi sa SB office, sa atong Vice Mayor's office. Mag-conduct mi og information drive, including sa Office of the Mayor. Kay naman pud sila page sa Mhm. ilang um, municipal page nga ma-address po ng among satellite registration. So far, okay man po sila. But aside sa sir, kana lang yun sa barangay, bisan pag according sa kapitan, lately lang siya ma'am, nagkandak ba sila lately lang atong Saturday na sila gitawag og kana galing Barangay Assembly. barangay assembly. So na-inform na daw nila pero medyo hinahinay lagi ta karon. Ma'am, inform na gid namo sila ma'am, pati ang mga purok official. Pero sa gayon lagi ang attitude gid sa Filipino kung kanus ang deadline saka pa mo adto. So kana dito pa mo to nga. So sige lang padayon ng gyapon ta, let us be patient kay naanda na gid nato sa COMELEC. Ang importante nato diha is na-inform nato sila. Bahala og medyo nagkalisod. Diba, that's part of the nag-job description. Yes, ka na sir. Yes, sir. maka-experience of Experience na gid. inconvenience from time to time. Ang ako lang yung gikahadlokan kay limited gamay ra ba niya tong spacer diri. So I plan even on May 18, which is the last day of registration. Dili siguro ko diri mag-conduct. Dito ko sa I plan Poblacion 2 kay medyo bag-o ang ilang gym unya along the highway which is accessible pod siya sa other barangays. Kay kung diri ko gamay ra gid bisan pa og natay kani galing magbutang ko diag 10 lahi ra gid siya sir. So I plan to talk with the barangay official sa Poblacion 2 kay medyo okay ang ilang area. So transfer of venue. Transfer of venue for the last day of voter registration. That's Kay good. nakita po na ko siya sir ang lugar sa Poblacion 2 na po'y maparkingan, safe food kung naay mga butante nga naay mga sakyanan. So okay po siya. Accessible sa tanan. So it seems like nakaplano naman ang inyong mga strategies hantod mahuman ang voter registration period nato, Ma'am May. Lagi sir, kailangan gyud nato magplano kay medyo dako-dako ang lugar. Unlike diri 25 barangays. Yeah. Sige lang. Fighting. Fighting. Well, any last words, ma'am, sa mga binabistahanon nga naminaw o nagtanaw sa atin? Okay. To all boy na bistahanon, maayong hapon sa tanan. In behalf sa COMELEC Buena Vista na now we are asking yun ha. Please be reminded that the last day of registration will be on May 18. Do not wait for deadline. Be registered now since wala pa deadline. Kay if you fail to register, you cannot vote this coming barangay and SK election this coming November 2. So be registered as early as possible. Thank you. Daghang salamat sa oras, ma'am. Thank And you, sa sir. mga gi-share ni mga information, labi na sa inyong mga upcoming plans for the Deadlines. voter registration activity. Thank you so much again, Ma'am Maymay. Thank you, sir. Salamat. God bless for your podcast, Butuan. Yes, salamat po. With that, our next destination will be at the municipality of Remedios T. Romualdez, Agusan del Norte. Hey everyone, this is Ganger, the election officer of Butuan, and today we are at the municipality of Remedios T. Romualdez, Agusan del Norte, and we have with us the election officer of RTR, Miss Christine Don and Corduza Bison. Did I Yes, get it sir. right, ma'am? Yes, sir. Yes, sir. Mayong buntag, ma'am. Good morning, Sir Ganger. Daghang salamat sa imong gihatag nga opportunity
for Comelec Butuan City's e-Historia. And we are here today, ma'am, to discuss basically the ongoing voter registration activities that we have in preparation for the 2026 barangay and SK elections. But before we deal into that, I'd just like to ask a brief profile or background kabahin sa Remedios T. Romualdez. Okay. Thank you, Sir Gang. So, good morning sa tanan. Good morning sa imong staff and sa listeners and viewers sa Historia. Good morning. So, Remedios T. Romualdez Municipality has 8 barangays. Okay. Oo. And actually, by the way, Remedios T. Romualdez, mo ni siya ang youngest municipality sa Agusan del Norte. And per record po, mo ni siya ang pinaka-list nga na-registered voters. Oo. Sa Tibuok Province. Sa Tibuok Province, sa Agusan del Norte. And last December 1, 2025, electoral data, naatay 82 nga established precincts. Yes, Okay. 40 clustered precincts, 7 voting centers, and 13,634 registered voters. And sa last nga ARB hearing, January 19, 2026, nigamay gyud ang ato ang mga botante sa RTR. Tungod kay? Tungod adtong nagdilita sa mga botante nga wala nakabotar into consecutive elections. Okay. Oo. So from 13,634 registered voter, nahimo na lang siyang 13,109. So more or less mga 500 500 ang nakuha. nakuha. Okay. Oo. And regular voters to sila. For the SK, natay 5,033 registered voters. That includes 410 sa 15 to 17 years old and yes. 4,356 sa 18 to 30. 30. Okay. So, with that numbers, Ma'am Don, since more or less na sa mga 500 ang nakuha, no? Based on the last project of precincts natin for the postponed na December 1, 2025 BSKE. Now, with the ongoing voter registration activities, pila na kahang atong mga na-process that we could somehow ipuno sa katong mga nawala na mga botante. After sa ARB hearing last January 19 and up to karon naatay na cater or na process nga 306 applications. Oo, bali 102 SK applicants and 204 regular voters. So we need to double time para makuha pa nato tong remaining 200, no, para lang mapuno tong 500 na nawala. Oo, kay balo na ta nga after sa ARB hearing mag-delete na pud tag mga transferred out. So mo to siya nga siguro mugamay or mutaas sa pod tan-awon lang ni during sa Next ARB hearing. election registration. Hopefully mo daghan pa gyud siya. And did you like set any target as to total number of applications that you will be able to process before or hantod sa mahuman ang atong registration period by May 18? Actually ang RTR per experience or per observation dili gyud ni kayo ingon nga daghan kayo ang magrehistro. Maybe because kuan siya gamay ra nga munisipyo. Okay. Oo. And ang RTR pod sa ako nang giingon ganina nga youngest municipality sa Agusan del Norte. So and also kuan mo ni siya ang pinakagamay pod nga mga botante siguro sa Agusan del Norte. But given ang information or details about RTR, we are trying our best gyud sir nga somehow mo taas-taas siya at the end of the registration period. So, nag-target mi nga mas hindi ay mo abot ni
Kay ang karon 306 applicants. So by May 18 tana moabot tig 1,000. 1,000 Yes. applicants na makater na mo para nga katong mga na-delete kuanan Ma-augment. no? oo. Madugangan siya. Yeah. And I know it's very challenging for you to, maximize the opportunities nga sa pagparehistro sa mga katauhan. But given that, are there any other challenges that you were able to like encounter as you go through the daily registration activities that you conduct here sa inyong opisina? Mm. Since the start of registration, ang among na-observe gyud sir murag isa nga challenge nga nakita namo during sa sugod sa registration last year is kaning kung saan na mo ko paabot sa among information dito sa nagkadaiyang barangay, no? Mhm. I mean, unsaon na mo paghatag sa information nga makabalo pod ang community. Mhm. So like for example kanang satellite registration nga Mhm. maghatag kag notice imong i-through sa barangay officials. Yes. Oo. And then ang karon man gud nga means of information dissemination nga ginabuhat sa kada barangay is through messenger. Nasa Okay. group chat. Oo. So ang mahitabo ang admin sa ilang group chat is mag-inform, ilang isend ang letter from COMELEC, ilang isend silang GC, and then mag-instruct siya sa atong mga purok leaders, Mhm. BHW and TANUD, nga mao to sila mag house to house, mag-inform Magpahibalo po o sa mga magpahibalo sa lumulupyo dito. oo. Pero nakita man gud namo nga dili gyud tanan maadtuan Mhm. ang tanan nga mga balay sa barangay. So ang nahitabo is nag-meeting me and then nag-advise ko and nag-suggest ko nga kung dili man na mahimo at least kung guba ang inyong mga megaphone ana man ilang concern. So at least nga mulabi ta siguro sa katong imuhang gi-advise ko sir last imong gi-suggest last time na to nga meeting nga magkuan mulabi ta sa mga nagbaligya og siguro isda nga may dalang speaker. Mhm. Oo, at least nga recorded ang tingog kunya iyang Para mabandilyo. ibandilyo para nga makahibalo ang particular barangay unsay kanus ang ilang satellite registration or any other updates sa COMELEC. Mhm. So kana siya sir nalipay po ko nga somehow na address. Mhm. Oo, napahibalo gyud nila unya gipahibalo pud mi nila sa ilahang content sa ilang Ibandilyo. ibandilyo. Yes. Oo, so mo to siya nga sa lagyo na to siya nga barangay kay so far diri sa poblasyon 1 and 2 gagamit sila og megaphone. O pero sa lain nga barangay katong lagyo na gyud kaayo mo to'y ginabuhat nila nga mulabi na lang sa nagbaligyaw katong isda or mamalit ng mga unsarakan nga gamit guba or something inana para lang nga mahihatod or mapaabot ang mga sa messages. ila kung unsa ang mga updates sa COMELEC. Okay. Oo. And so far, nakatuyok naman siguro mo sa mga kabaranggayan Yes, din, oo, for the yes, conduct sir. of satellite Mm-mm. registration. And do you plan to revisit ani nga mga barangay before mag-end ang voter registration period? I mean, kasi pila na lang kasi mana ang atong tanaw, no? Mm-mm. Mahuman na ang registration activities nato. So, unsa may mga strategies na inyong i-employ or implement din sa Remedios de Romualdez aron kay isa man gud sa atong mga challenges pod, no? And this is based on our observations then and experiences in the past nga kung kano sa hapit ang deadline kaya padayon mo to nga ang mga gusto magparehistro, no? Oo. To the extent nga ang uban isa ka sakyanan magdungan tanan dinhi na gid sa opisina magdaso. So unsa may ang mga pamaagi nga inyong nahuna-hunaan ma-address na? Oo. Kuan naatay mga several nga mga opportunities sir nga
gi-take advantage namo nga Mhm. para nga mahatod gyud or mahatagag kasayon ang mga tao nga gusto magparehistro. Mhm. So, satellite registration naagyapon na siya by month of April, naagyapon ni schedule. That time, tuyo ko na mo tanan barangay. Mhm. Oo. Unya, I-revisit ninyo kung revisit walo. na mo, oo. Walo ka Katanan, barangay. anyway, 8 barangays naman Ah. pod. Oo. Manageable na kayo. Mm-mm. And kasagaran man ko sa satellite registration nga mong i-conduct, night times nga before the start, na kami mga preliminaries or mga announcement Mhm. before. So, somehow, ana nga kanang time or ana nga chance, mapahatod na mo or makabandilyo, makapahibalo mi sa ilang nga nag-satellite registration ang Comelec. RO Comelec o ana nga barangay. And then second, engagement sir sa LGU. Mhm. Mm-mm. If ever na ay mga meetings na i-conduct nila, mo hangyo mi nga mo set in mi para na ami mga quick, mag-conduct lang mi ng quick voter information kita sa ila regarding sa updates sa Mhm. Comelec, kanya, sa registration pod. So, mo na siya. And then, answering po sa ilang mga question. And during sa flag racing po sir, ga-attend po ni Ana. Mhm. Oo, Yeah. ga-disseminate po ni og information kinkahay. Mga updates lang. Para lang yun nga makahibalo sila nga ongoing registration, nagyapon tayo ongoing registration. Og, of course, posting sa atong mga Comelec Facebook page, Social media. social media. Oo. Isa po na, no? Oo. Eh, dakong ginakatabang aron makapaabot po ang mga mensahe sa mga followers. Oh, especially karon sir nga kuan na gid kaayo ang mga Gamit na kayo Oo. ang social media. oo. Right? So, Ma'am Don, last na lang. Kung nakay gusto nga mensahe ipaabot sa mga residente din sa Remedios de Romualdez, kabahin sa labi na katong mga wala pa nagparehistro, no, until Mhm. now, and considering hapit na pud mahuman ang registration nato, so this is the best time for you to address kaning mga taga RTR. Go ahead, ma'am. Okay. So, ito bang? Okay, so to all qualified individuals who have not yet applied for voter registration, this is your chance, this is your opportunity to make your voice count. Registering is not just about, or this is not just your right, but your responsibility as a citizen. Oo. Your participation help shape the future of your community and your country. So, please, dili na ta magpaabot sa deadline sa registration. Take time to visit sa RTR, Comelec RTR, because your vote matters and your involvement sa your involvement can make a difference. So let us take part in building a better and more inclusive society and register now and be part of the change. Muna to. Thank you so much, ma'am, sa imong mensahe ug sa oras po ni imong gihatag sa amo. Thank you. Thank you po sa pag-visit, sir. You're welcome, ma'am. Kami gud ang mas magpasalamat para kanimo. Okay, so everyone, we've heard Election Officer Christine Don Ann Dizon, and our next destination will be at the Municipality of Tubay, Agusan del Norte. See you there. Maayong buntag, Butuanon and Agusanon. This is Ganger, the election officer of Butuan City, and welcome once again to Comelec Butuan City podcast, E-Historia. With me this morning is the election officer 3 of the municipality of Tubay, Agusan del Norte, election officer Irene Villahermosa. Maayong buntag, ma'am. Good morning, sir. Good morning sa tanan. Salamat sa opportunity nga gihatag nimo nga makahimamat ka namo with Comelec E-Story. Now, before we begin, as we all know, ongoing nga atong voter registration activities sa pagkakaroon, ma'am, no? Yes, sir. Mangutan na lang may kabahin sa profile and electoral data
ng OAO Tubay, Agusan del Norte. So first, welcome to Tubay, Yes. Tubay Salamat, ma'am. Mabuhay, Singgit sa Kalipay. Wow. So sa Tubay, we have 13 barangays. Okay. And out of 13, we have 4 barangays nga coastal. Mhm. So Kinahanglan tabukon. Tabukon, sakay pa mi og pump boat or Okay. via Habonga. Na Basta ay, matuyok pa. oo, naami barangay sa Lawigan nga dito mi moagi sa Habonga. Layo-layo di ay. Layo-layo pod. And so far, how many registered voters we have, ma'am? We have based on from the national local election last May, we have 22,294. Mhm. So pag January 2026 na po nga election registration board, we have 22,744 for the regular and then 8,526 for the SK. SK. Maganda-gan po di ay, no? Daghan-daghan. Masa nga barangay ang naay pinakadaghan nga butante sa inyo diri, ma'am? Poblasyon. Poblasyon, As expected. Doña Rosario, Doña Rosario. Doña Telesfora. Kanang mga naa sa highway. Oo. Well, that's good. And since the start of the registration activities nato, in preparation man ni siya for the 2026 barangay and SK elections, ma'am, no? And since nagsugod ato October 20 last year, hantod karon pila nakabukang inyo ang process ng mga applications mo? We have 634 for the regular and then 222 for the SK. So, tanan-tanan na siya Oo. since October, hantod karon. So, more or less, mga nasa 800 ka pina. Yes, sir. And were you able to, like, from your point of view, ma'am, as the election officer, na ba may set nga specific target or numbers that you wish to achieve by the end of this registration activities on May? Yes, sir, na sir. Especially sa SK, kay Mhm. kanang daghan pa mi og mga katong mga 15 years old nga wala pa na mo na rehistro because of kanang kung adto mi sa school dili na mo makiter ang tanan. Mm-mm. Oh, Tungod sa kadaghan. Oh, tungod sa kadaghan. So nauna na mo na namin na-cater mo isa pa to ka section. So napay wala pa gyud. So balikanan pa na. Balikan pa. Oo. Pero, di ba ma'am, murag last week naman, karong time na may Yes, closing sir. Oo, ng sir. mga school. So, how do you intend to do that? By barangay na po Sa sir. barangay na. So, So, dito na. Dito na po mi sa barangay. Bitaw-bitaw, no? Okay, nakuha naman ang klase sa mga bata. Oo, sir. And other than that, ma'am, na ba may mga challenges na na-encounter? So, with atong pagrehistro na ito? Ay, number one na mga challenges is transportation. Logistics gyud kay kanang tungod kay sa January na mo nga satellite registration wala pa bitaw to ang budget. So naami mga coastal barangays nga mahal-mahal gyud og Plite. Sa pump boat, no? So pakyaw mi og 1.5 na per one way lang. Oo. Oo, niya. Pagbalik na namo atong March kanang nanghangit na gid mi sa barangay nga kanang magpakuha na gyud. O mo to nga kanang dili murag makaminos man sila sa gasto kung magbayhabong gami. So by land. O by land mi. Dugay-dugay nga biyahe pero at least wala na Gamay ang gasto. Ito, I think that's one of the common challenges that election officers encounter during the conduct of satellite registration kanang transportation. Yes, sir. Because we are very much dependent sa support nga ginahatag sa mga local government units sa ato. But nonetheless, I think you're doing a good job in making sure nga mabisitahan yun ang mga barangays din sa Tubay. No? And in contrast, kung saan may mga opportunities ngayon na notice that pwede natong ma-take advantage? Since naatay upcoming activities sa rehistro sa merkado, so gitap na namo ang barangay captain sa poblasyon, sa poblasyon 2 and sa Doña Rosario, kanang sa highway. Kay daghan pag mga youth dito, especially sa
Doña Rosario National High School. Kaisa pa mi naka sa TREG. So kana na pud amo ang So using focus sa the pud mi diha. Oo. through the market na. Yes sir, and dito then mag-set up na. top pud mi sa mga SK chairman Mm. o ang SK Federation diri sa Tubay. Since supportive man pud sila. So it's the close coordination with the officials in the Yes, sir. community, no? Para masiguro nga ang mga qualified citizens nila malista. Yes sir, para dili na pud magdasok inig Di- ka Yes, hapit I'd like ng to, deadline. yeah, mo gani akong isunod ang ma'am nga gusto mahibalan from your end. Because isa gyud na siya sa batasan sa mga Yes, Pilipino sir. kung kano sang deadline, Oo. kung kano sa hapit na ang deadline. Ay pa Ay, hapa magkara-kara. Ay pa magliho. Ay pa mangutanag kano sa ang deadline. Kay katong pagsugod pa lang sige lang pangutana. Kano sa man mahuman. Oo. Nya. Naabang mo yung mga schedule sa kabarangay. Oo. Sige lang pangutana pero dili sila mo Dili lihok. pa, oo. Nya pag hapit na ang deadline, Ay dito pa. na. Nya pag Manitid pa. daghan ng tao, maglinya na sa gawas, Oo. mataod-taoran sila gulat, masuko na Sa po noon. nakaway sistema. Kay wala ko na yung sistema. Kanya, hinay ko no ang dagat sa pagproseso, uban pa. Kay isagod na, gusto nila mauna sila tanan. Oo. So, in order to address those, Ma'am Erin, kasi mga strategies nga inyo ang nakunahunaan nga po pwede nato ma-implement din sa Tubay. Number one, sir, close coordination sa barangay officials, secretary, mo magid na yung madali-dali. And then, pwede na mo sila gi-instruction na mo nga pwede ra mag-download sa forms. Sa website ng Comelec. O niya, kanang pwede ra magpa-check o kanang isa ka form para na lang sila guide. Kay kung dito na daan mag-fill out, mas paspas. Igo na lang may pag-abot diri, naaman may dedicated nga LGU staff mo check. So dali na kayo ang pag-checking o niya, pag-logbook, pag-assign og Mga precinct o niya kaning voters number. So dili ra kayo siya makalangan. Well, that's a very good idea, ma'am. Oo, sir. Para pag-abot din, ready na ang papel, diretso-diretso na ang proseso, dili na ka nang balik-balik, patungkol kay kulang ani, walay address, Oo. no, walay pirma, Unya, photocopy na daan ang requirements para yes. inig-aon hidiri layo-layo pa ba ya, sir ang tindahan nga kanang pwede mag-photocopy. Bitaw. O mo na nga kung ano lang mo labi na tong taga-coastal nga kanang gusto mo rehistro dire. O nya mo pliti pa niya magbalik-balik, so looy pod. Bitaw. And with your available manpower, ma'am, kaya ra ba? Kaya ra man Kaya yun, ra. sir. And hopefully dili lang magdasok yun ang mga tao, no? Oh, sir. Bitaw. Kana ra man gyud nga isa sa atong dako nga problema pagabot sa deadlines for Kana the ra registration. Anyhow, Ma'am Irene, I'd like to give the opportunity for you to address ang mga residente din sa Tubay base na kay gusto nga mensahe ipaabot sa ila ha. Labi na katong mga wala pa marehistro gyud. Now is the time para makadungog sila sa imo. Okay, sir. Thank you, sir. Good morning sa tanan Tubaynon. Giawhag na ko kamong tanan katong mga wala pa nakaparehistro nga nag-edad na og 15 years old. Sa karong November 2, 2026, kinahanglan na nga magparehistro mo. Pwede na mo nga moanhi diri sa opisina. Dili na maghulat og deadline. Magdala lang sa inyo hang government issued valid ID nga i-photocopy daan para dili na tamalangan. Or you can also download the forms at comelec.gov.ph or pwede sad mo message or maki-update sa mo ang Facebook page at Comelec Tubay, Agusan del Norte. Salamat. Ma'am, daghang salamat ma'am sa time nga imong gihatag sa among Salamat po kayo, sir. I wish you all the best. We wish you all the best nga walay problema nga mo abot hantod mahuman ning voter registration. Salamat, sir. Ako ginang i-wish yung i-pray. But nonetheless, kaya ra gyud kaya na. Kayahon, sir. Kayahon gyud. Thank you kayo, ma'am. Thank you, sir. Well, there you have it, ladies and gentlemen. Our next destination would be at the municipality of Magallanes, Agusan del Norte. See you there.
Hey everyone, this is Ganger once again of Comelec Butuan City. And today we have with us the Election Officer 3 of the Municipality of Magallanes, Agusan del Norte, Ms. Maribic S. Perez. Ma'am, good afternoon. Good afternoon, sir. Salamat sa imuhang gihatag nga panahon sa Comelec Butuan City Podcast, Istorya. Kabahin sa pag-share sa imuhang area of responsibility as election officer din sa Magallanes. Maayong hapon, ma'am. Maying hapon, sir. Salamat po sa inyong pag-anhi. Sa kalayo sa among lugar dire, kalibuton pa. That's okay, ma'am. Anyhow, before we go on to the details, first, mangutana lang may magkabahin sa profile ng munisipyo sa Magallanes, kung pila nakabuk atong butante, pila ba kabuk ang atong barangay dinhi, o uban pang mga information kabahin sa Comelec dinhi. Yes. Magallanes, kanang natay 8 ka barangay sa Magallanes. Then, siyam ka voting center. Pero for now, na additional nga duha. So, mahimong 11. Mahimo na siyang 11. Then, ang atong registered voters din hikaron as of last January 19, 2026 CRB hearing, ang atong total 16,143. Ang atong male ana is 8,158 ug ang atong female 7,985. For SK voters, ang total is 6,460. Then ang male is 3,259, female is 3,201. Ma'am, kanang sa SK voters, when we speak of SK voters, mo ang nag-edad nga 15 paingon sa 30. 15 to 30 years old. Itong mga Yes, sir. miyembro sa Katipunan ng Kabataan. Katipunan ng kabataan. Yes, sir. Okay. So, daghan-daghan na po di ay, no? And that is a very good development na nadugangan ang ating voting centers din. Yes, sir. Yeah. So far, dugan na daw kuno sila nagganang kuan nga mahimot ang voting center ilang school. Pero sa karon lang kuno na Karon pa na-realize. realize And that will be implemented pag abot karong November to 2026 na yes, barangay and SK elections. yes, sir. Magamit na tong additional nga duha. Yes, sir. Magamit na kin-approve naman. Okay, that's very good. Now, speaking of voter registration, ma'am, no, since as we all know, nagsugod naman ang atong pagrehistro sa mga botante ato pang niaging October 20, 2025. And kanang nga activities nato is in preparation for the barangay and SK election this year also. So, as of karong adlaw, ma'am, sugod atong October 20 last year, pila naka applications or pila naka mga individual ang inyong rehistro na process? For October 20 to January 19, katong pa-approve gani, sir, is ang among na-cater adto niya is 570 plus nga applicants. Then mo ta among gi-approvean. Then for now, from January to March 27, 577 ang among na-cater karon. Then ang SK anal is 241. For regular is 336. Pero ang uban na correction, ang mosulod yun is 245 lang. Pero overall, the applications nga nadawat na ninyo na na-process is ni lapas na og 1,000. Yes, sir. Kay 570 plus man po to, din karon 577, so 1,000 plus na among na-cater karon. And that 500 karon po, ma'am, mao na atong i-aprobahan na po. I-approve karong April Karong 20. April 20 po. Yes, sir. Dagan-dagan naman di ay, no? Dagandaghan ka na po. Tungod sa mga 15 to 17, Tungod sir, sa kay mga nakasulod bata. man gud mi sa school. Mhm. Mga dapat mosulod po unta, may galing lang kay graduation ng busy sila kayo. Ang kaning Magallanes National High School kay mamang gani ang pinakadako nga eskwelahan diri. 11 guna ila ka section ng kuan, sir. Ang ilang grade 12, Grade 12, senior high. senior high. Daghan gid ay. And Yes, out sir. of those numbers, ma'am, pagsugod aning registration activity nato, na ba may gi-set na target kung pila gid ang atong paningkamutan nga number of applications nga ma-process? Antod mahuman karong May 18. Okay, hantod mahuman ang May 18, mag-hope mi nga makakuha pa mig more than ani aron mabalik ang atong registered voters before is
before the ERB nga gikuha na sa failed to vote is 16,665. Muna siya ang total as of December 1 nga 2025 nga POP, sir. Then nakuhaan man og failed to vote motong na 16,143 na lang. Hopefully madugangan kini nga parehas ra pud at or mulabaw pa gid, sir. Mulabaw pa. So para Basin pwede kung mas 17,000 na sir pohon. Di ba? Dili man na imposible kung pagresibo lang pud ka magpahibalo sa mga tao. Hinoon gid po, sir. Anyhow, from October 20 up until today, Timaribik, were you able to encounter any challenges pag-abot sa voter registration activities? Because I understand, dili lang mo din sa opisina gakandak ng rehistro. Yes, sir. There are days nga mugawas good mo, Mugawas. mo sa mga baryo-baryo, eskwelahan, as you mentioned earlier, just to conduct the voter registration. Sa may mga challenges na inyong na experience or na encounter so far? Before last ERB hearing, murag okay to siya. Murag daghan mi madawat nga mga registrants. Then diri pod why problema. Pero sa pagkakaron, sir, problema gyud mi sa among masakyan. So magrehistro mi basta na lang sa Magallanes diri sulod. Doon lang, mag-commute na lang mi, sir, mapakyan na lang mi motorized. Pero kung tuwa mi sa Gyasan or Taudoy, okay sila. Support sila na. Kay layo naman to, sir. So, isa gid na siya sa major challenge Yes, natin. sir. I don't know if this is only applicable sa Magallanes, but in other municipalities as well. Ang transportation yun. Yes, isa sir. sa mga challenges. Well, other than that, Ma'am, kanang pag-abot sa mga sahay manggo na ay adlaw nga medyo mingaw. No? So, pag-abot sa pagpahibalo sa mga katawhan din sa Magallanes, naabay mga Sa challenges, pagpahibalo, na may ilang kanang nai-audyot ka, trompa, kada barangay, o amo gina siyang mag-satellite, may ginaamo nang ginabuhat. Kung dili sila mag-announce, say kami ang mo-announce. Pero, siguro, sir, kanang ang uban siguro wala nang gudiri mo nang murag low turnout gihapon ng atong kuan. Even nag-satellite na registration, murag di gyud kayo dako ang atong kuan turnout sa registration. Okay. Nakadako lang mi katong atong eskwelahan. Yeah, basta sa school, no? Okay. Targeted magud ang atong mga irehistro dito. Morgan, sir. Sangguniang kabataan members. Now, in contrast, ma'am, kanang mga challenges, what are the opportunities po nga inyong nakitaan? I-exclude na ako sa opportunities katong inyong gi-initiate nga pag-create ng mga bagong voting center. Other than that, ano pong mga opportunities that you think na po pwede ninyo i-take advantage pa para mas mapadali ang mga para sa mga lumulupyo din sa Magallanes nga mas mapasayon para nila ang pag-apply for registration. So, ang among gibnahimuan na pareham tatanan nag-satellite registration by barangay aron nga madali ilang pagparehistro din mak-closer pud ta sa mga tao. Di na kinahanglan nga mo pamasahe sila paingon dire labi na tong sa mga remote areas, sir. So mo na siya then special registration for vulnerable sectors. Amo po nang ginabuhat. Implement po na namo. Then, extended registration hours during Saturday. Kaya aron ang mga nagtrabaho or nag-eskwela, makarehistro po sila. Muna siya. Yan. Nag-coordinate mi sa barangay officials. Coordination with Yes, sir. Aron Ito, no? Bitagaan naman tao katungod na magrehistro during Saturday. So, isa po na siya sa pwede ma-take advantage sa itong mga qualified registrants din. Kung busy sila during weekdays, maka-register sila during Saturday. Weekend. Yeah, tinuod yun na. And one last thing, Timaribik, before I let you go. This is the psychology manggod sa mga Pilipino. Kung kano sa hapit ang deadline, kaya pa sila mo lihok. Lihok, yes, sir. And as we all know, mahuman naman karong May 18 ang atong registration activity. So, what are the strategies that you will implement para masiguro nato nga kumugdaghan man gani ang tao dinhi, especially during the last week? Yes, sir.
usa ka strategies ang atong i-implement para as much as possible ma-accommodate nato sila tanan. For the last week siguro, sir, urag giplanan namong anak mi sa gawas kay dako man gud ang covered court. Then kung diri mi sa office gamay kay sa didto makit-an pud mi sa mga tao kay kana ganing mogawas mi didto mi magkuan mo kanang manglabay mi ingon unsa din na sila. So imbes wala kintay wa pa sila na register imbes nga magpalit ra sila makana sila sa amo aron magpa-register So you sila. will transfer Mi didto. sa Pero satellite niya pa namuhatan poblasyon. yes. So, for that whole week or for the single day lang? Kung For the ano- whole week, sir. For the whole week. Mm. Last week, Last week, sir. Amo na nang schedule para diha kami gawas. Manggawas na lang yun mi. bitaw. Aron madugangan. Yes. Inoon, nakuan man diri nga di gyud kay daghan ang sa atong last day. Mhm. Pero kami Historically. mugawas lang gyud mi aron makita gyud na nila. Yes. Para na yung pang gustong muapas pa. Muapas. Tinuod din. Yes, sir. Okay. So, other than that, napaka-gusto ikadugang ma'am. Mensahe para sa mga taga Magallanes. How do we call residents of Magallanes? Magellan? Machilan. No. Buto tay. Ah, Magallanes. Magallanes na. No? Residente sa Magallanes mo. Basi na kay gustong ikasulti para nila. Aron labi na katong mga qualified nga butante pero until now murag gaduha-duha pa kung paano sa sila mo anhi sa imuha diri para magparehistro. Mao gyud. To our dear listeners and viewers, especially living here in Magallanes, Agusan del Norte, if you are already qualified but have not yet applied for registration, now is the perfect time. Registration is simple and your participation matters. Let us all take part in building a better community. Your vote is your voice. Don't let it go unheard. Register now and be a part of shaping our nation's future. That's all. Anhin na mo sa opisina aron magparehistro. Thank you, Timaridic. Okay, Thank you so po, much. sir. I hope the people here in Magallanes who will soon listen to this will take action immediately. Immediately. Bisan, hinoon, sir, gamay man kay ko diri. Murag lahi ra. It's okay. Pero at least, madugangan ato registered for. Yes. So, again, thank you so much, Timaridic. And daghan salamat sa pagdawat sa among adinhi. Good afternoon, everyone. We are here at the office of the election officer in the municipality of Abonga, Agusan del Norte. And with us today is the election officer 3 of this office, no less than Miss Jinea Donoso. Mayong hapon, ma'am. Ngayong hapon, sir. Salamat tayo, Ma'am Jen, sa pagdawat and for this opportunity to speak with you kabahin sa ongoing registration activities natin. Now, before magsugod sa topics on voter registration, mangunta na lang midaan, Ma'am ba? If you could give us a brief background and profile of the area of responsibility here sa Habong. Okay. Ang atong munisipyo gitawag siya og Habonga. Naa siya diri sa sulod nga bahin sa Agusan del Norte, which is 7 kilometers away from the national highway. And natay 15 ka barangay, 15 barangays nga servisyohan ang ato ang opisina. And together anang 15 ka barangay, natay 17 ka voting centers na facilitate during election. Yan na siya ka daghan o malumbuon ang ato ang And so far, pila na ka buo kami mo ang butante nga ginaserbisyon ka dito? As of January 19 ERB, natay 17,084. Ubay-ubay na sa mga pamabutan dito karon. Mga regular na sila. Mga ang kuan ani ang
ang mga SK sa ang kabataan naasab sa 6,700 plus. Kaning SK, mo niya nagigad 15, paingon 30. Ubay-ubay na po di ay, no? Oo, ubay-ubay na. Considering sudlunon siya nga Mm. munisipyo. Oh, yes sir. Tungod sa siya nga scattered ang mga barangay na Mm. naadili na butang ba sa tulog ka cluster na adili sa lakeside, sa highways, sa kaning Okay. bukid or sa coastal areas. So far ang mga challenges diri number one para sa mga botante. Sa una dako kay na nga challenge sa ilaha ang pag-register kay syempre wala pa man ta tayo masi sa cadet registration. Pagkaron kuan na gid nato massive na gid ang number of satellite registration di barangay na gid nato. Kana nga challenges na magparehistro sila Mas na napasayon na Mm. para sa ilaha. Labi na tong mga gulang na bitaw, mga nasa vulnerable sectors, no? Maatuan din nato mismo sa ilahang mga kabalayan para mag-activate. Nga na, tagal ng servisyo sa voter certification. Kana. That's it. Now, sugod atong open sa voter registration nato atong niyaging October 20. Hantod karon, pila nakabuok ang inyong mga na prosesong application? Sugod atong October 2025, higamat sa taon, 900 plus ka mga Hantod karon. hangtod karon kay naka-approve man tang applicants. Mm. Tong gikan sa October hangtod sa December. nga 200 plus to siya. Ang karon gikan atong cut off sa registration January. Ang karon 755 na napuhang. So na triple more than triple na. More than triple ang ihang pagtaas kay syempre as a result sa ato ang ginabuhat nga bandilyo kana nagpa pagtaong mga satellite registration karong bulan na May kada semana katulong ni ang gawas no? Tulong ni ang gawas sa ang opisina For this month of April, but for the month of March and April also. April, we will be catering para sa manguli bitaw ng mga kolehiyo, gikan sa gikan sa kalayuan ng mga universities diri sa tuwan. Sa gawas sa lungsod. Nga na, syempre, Abril, naman, bakasyon. So, Sawan Barangay, second round. Sawan Barangay, third round. Prior to the start of this registration activity, ma'am, na ba kayo set na target kung pila gyud kabuok ang inyohang gusto nga ma-achieve na numbers in terms of applications na inyohang madawat o ma-process? Hantod mahuman ka rin ni EP. Prior sa January 19 ERB, natay mga nakuan o mga 300 ka mga butante tungod sa mga bill to vote wise and sila nga deleted. So, as of now, January 19 natay 17,045. So, kapasunon tong nawala nga almost 300. Pero natubo kung yapon na pinamay 755 karon. So na compensate na na nawala. Hopefully makaabot ang maximum of 18,500 by the end of this registration. Kay karon nga karon nga ERB sa sunod na ERB April 20, di ba? Nata i-cater siguro mga mga siguro 755 naman karon napamay registration. Pila ka Siguro ng mga 770 siguro or more 700 or 800 maybe ana ay angat di ba mangulit na po tong mga
dili lang estudyante kundi dili kadtong mga trabahante sa gawas sa ato ang lungsod. So ato pa to silang ginauhag nga pag uli nila diri sa Na mag-update or sa mag-update. Kana mag-update. Ilabi na sa sir kay ang ato karong, di ba ang ato karong guidelines kay bago nga klaro og tataw na nga mga guidelines sa pagkuha og bagong litrato. Ay pa-update. So kung to sila isa po to sa atong gusto nga kuan nga intern na ma-update na to ilang mga biometrics diri sa ato ang system. Okay. Para pag-abot sa kuan national elections atau EDCBL with pictures naman and color. So pretty na sila. Pretty na good, no? Pretty and handsome. Handsome na Yes. sila. And also the signature, kana siya. Aside from the satellite voter registration that you're conducting thrice in a week, no? Really ba nahagok? Medyo siya kuan. Number one, medyo kuan yun. Pag-efforted ka, no? Kay ang Rain or kuan, shine siya, ma'am. rain or shine. Rain or Sir, shine. kuan ra bagyo ra gyud maka-cancel anang among kuan satellite registration. Kana niya. Kuan isa pod kay ang transportation. Isa po na siya sa mga challenges. Karon labi na kay nabalo na ka sa atong prices karon sa kuan. Pero mahinguan ra gyapon paagi kimali ang mapangitaan ra gyapon ang paagi. Na maka-deliver of service. Oh, yeah. Labi na sa mga lagyong barangay. Labi na sa mga lagyong barangay. Labi na sa mga barangay. And isa pa po, sulod ani akong 3 days sa like registration per week. May mga sitio diri sa ato ang lungsod na sama sa sitio Aba-Apa. No? So doon na naging siyang bahin sa ato ang sitio. First time pa po na ang Comelec nakaabot dito. No. Ang sitio Tabuaya dito. And yet, supportive po gayo ang mga kuan dito. Official sa barangay. Official sa barangay. O bisan pa po ng mga residente. Ana, even ubak pa sila. Ana, para mapas sila sa amual dito sa venue. Kana, bakit siguro na ang usa sa rason niya, murag may triple lang amo ang kuan karon. Ang output. Itang. Now, dili na ito malikayan, Ma'am Jen, no? And this is based on our observation and experience na po in the past, registration period nga. Kung kanusa mo abot ang deadline, kaya pa po sila ang liho, ano ba? Diba? I'm sure you experienced this sa mga nilabay na tuig. Kung sa tanan, conduct po din mga registration activities. Now, with the only couple of weeks left sa atong activities for voter registration, kung sa mga strategies ninyo nga i-implement din sa opisina sa Habongaron kung mudaghan man gani ang tao, especially during the last week, no? Kung mudaghan man gani sila, we'll make sure nga ma-accommodate gihapon nato nila ang mga tuyo na magparis. Ang dili sa kahambog sir, no? Pero makita na to ang atong opisina, tinaani sa suporta sa ato ang government sa Habonga nga dako-dako po siya og space. So, maka-cater lang ta siguro pinaagi sa sakto nga sistema. Sa sakto nga sistema nga atong i-implement during that day. The same sa previous nga mga last day of registration scenario kung napamanggani daghan o massive registrants bisan pa man sa atong ginahimo nga satellite registrations, balay-balay nanuktok na kita sa ilang mga balay nga parehistro na ta, transfer or update ta nga pamanggani ana ma-manage ra gihapon og successful wa gyud siguro gyapon mahay kay Walay mabalibaran. Walay mabalibaran kay naa naman tay sistema follow para ana niya prepared na magdako. It's good to hear.
Well, thank you so much for your time, Ma'am Jen. If you have any last words para sa mga habongga hanons, habunganons, now is your time po para magpaabot sa mga mensahe para niya. Okay. Good afternoon, nay hapon sa inyong mga habungan. Akong giawhag kamong tanan nga mga botante or wala pa nakaparehistro, hilabi na ang mga nagpangedad og 15 anyos pataas nga adto sa satellite registrations dito sa inyong mga barangay labi na sunod bulan i-flash na mo diri ang schedule o para inyong ma-follow ang among schedule o makaanha na gid mo sa satellite registration venue nga amo ang giandam para sa inyo ha makater ang tanan ninyo gusto nga mahitabo ilabi na ang pagpakalipikar para makabutar karong umaabot na November 2, 2026 SKA. Tara, magparehistro na. Thank you so much, ma'am. Sige sir, salamat kung kayo sa inyong pag-anhi kaamo ang Nindot no. gamay nga office. Nindot sa gihapon. Okay. Salamat kayo Thank you. sa inyong butuan si. So, there you have it, ladies and gentlemen. Our next stop will be at the municipality of Kitcharao, Agusan del Norte. See you there. Hey everyone, we are here at the municipality of Kitcharao, Agusan del Norte, specifically at the office of the election officer of this municipality. And this afternoon, we have with us the election officer of Kitcharao, no less than Miss Jane Liza Perez. Maayong hapon, ma'am. Good afternoon, sir. Thank you for giving us the opportunity nga makihimamat nimo kabahin sa ongoing voter registration. Yes, sir. Good afternoon. Thank you po sa pagbisita. Now, before we begin sa discussion kabahin sa pagrehistro sa mga botante para sa umaabot nga 2026 barangay and SK elections, tagailang mi og gamay nga background and profile sa inyong opisina din sa Kitcharao. Ang kuan, sir, ang Kitcharao is actually situated siya sa duha ka kuan province. Ang Agusan del Norte o ang Surigao del Norte. Tapos, sir, previously, ang Kitcharao is Barangay Ranisias, Habonga. Yes, that's what I've heard. Oo, sir. Then, naay ato 11 ka buok barangays diri sa Kitcharao. Tapos, naipod 12 ka voting centers, including na tong gidugang gay nimo sa panahon nimo diri sir atong sa Zapanta Valley for the indigenous peoples na kuan na voting center. And kuan sir naay ato 13,662 ka mga regular voters sa last ERB and naay ato 5,741 ka mga SKs. Kaning sa Sangguniang Kabataan or SK, mo na ang nagedad 15 to 30 years old. Yes, sir. Dagan-dagan na po. Oo, sir. Dagan-dagan na. Then, naay ato established precinct na 96, tapos clustered precinct na 46. 46. And that is based on Sa the last nga project of precincts yes, sir. natin. Atong sa December unta na to. Nga wala madayon Wala tungod madayon. sa implementasyon sa Republic Act 12232. Yes, sir. Now, pagsugod aning voter registration activities na to mga atong October 20, 2025, hantod karon pila naka-applications ang inyong nadawat og na-process? Almost 1,000 na, sir. Kay Wow. kuan, sir, na medyo gamay ra gani, sir. Kay actually, amo na kurot halos atong August na to na registration. So atong karon starting atong October 2025 hantod karon na atong mga 960 plus ka mga narehistro. And majority sa mga narehistro mga batan Students, sir. mga students, Oh, no? yes, sir. And with that more than 900 turnout from August until today, naa pa ba may gina-set nga figures or target kung pila pa ang madugang ana with the remaining weeks of voter registration? Kuan, sir,
Actually, sir, mo gina-target sa karon kay kuan atong mga wala mag-eskwela gani diri sa Kitcharaw, including pod kadtong mga failure to vote twice nga mga tawo Na-deactivate. na deactivate sir na base di ay karong baka labi na kay bakasyon tapos walay klase na pod kay school break na makabalik sa Kitcharaw tapos maka-activate or maka-rehistro pod sila balik. So base maka 1 more than 1,000 or base makainga na nga mo gyapon rehistro labi na kay daghan tong na-delete Mga nga pila ka failure to bukang vote. inyong na-delete for failure to vote? 800 plus sir. Wow. Daghan kayo, no? Yes sir. So kadto og katong mga wala diri nga mga estudyante base madugang mga more than 1,000 siguro paghihapon ang among ginalook forward. And pila ka buok ang inyong naka-schedule i-approve for the April 20 ERB? Kuan sir na mo mga 500 plus nga mga i-approve ay karon for the ARB April. So, nakitaas nga posibilidad, Ma'am Liza, nga mahuman na ning registration karong May 18 and napatay yung isa ka ERB pod nga maabot sa June 1. May posibilidad nga moabot og 14,000 ang botante nimo dinhi sa Kitcharaw. Possible sir kay actually na 14,000 mo almost 50 na ni nga munisipyo. Tungod sa kadtong na-delete na 800 plus mao tong ninaog na pod. Yes sir. So mo na pod ang atong apason. Yes sir. Kinahanglan Oo, mabalik. ma-compensate na to with the Katong na-delete. new registrations karon. Now, since sa pagsugod aning major activity mong good ni siya, no? Kaning registration of voters, since sa pagsugod ana, na ba may mga challenges nga na-encounter along the way? Kuan sir, actually minimal raman, minimal ra nga challenges sir. Like for example kanang bisag several bandilyo na ganyang paghimuon sir sa kada barangay before mag-start ang voter registration. Naay amo ra gihapon mga outcome gani nga 20 pinakataas ng 30 sa isa ka barangay. Sa isa ka barangay. Actually sir, it's a good number na gihapon sa mga kantong gamay nga barangay pero kay ang reason magud nila is naa sa bukid nagbasak or di ka nagtanom so maupod na ila rason nga nung dili makanaog na makaparehistro bisag naka-schedule ang voter registration sa ila barangay. So napagi ka ng mga potential nga i-registrohan ang mga lugar. Naa sir kay ma-identify man ng katong mga taga-barangay na naay pay anak na ako na sa bukid na nagkuan ng trabaho sir. Okay. So isa pod na no kay I think ako gisegue ang akong pangutanan nimo Ma'am Liza kay isa pod na siya sa mga batasan sa Pilipino eh. Yes sir. Nga kung kana saang katapusan or kung kana saang hapit na mahuman ang isa ka activity ay pa sila mo lihok. Yes sir. So now pila na lang kasi man mahuman naman ang atong registration no. So if ever mudaghan ang mga tao na gusto pa muapas para makaparehistro, unsa nga mga strategy ang inyong i-implement aron ma-accommodate sila in such a way nga komportable gihapon nila hang mabati and malikayan tong mga reklamo bitaw nga nganong dugay man nganong taas man ang linya. Kuan gihapon sir, nine mga naka-schedule gihapon. Actually, third round na namo ni sir sa mga barangays na dagko nga ikandak ng mga registration na at least gihapon ma-accommodate sila sa ilang barangay kung dili man sila makaari sa opisina. Pero pohon for example, moabot ang panahon nga hapit na gad ang rehistro tas daghan pa i-accommodate. Like naamo nahimo last sir, registration dito mi sa ubos. Sa ubos na. Kay para tong mga senior citizens at PWD ato ma-accommodate gihapon sila. Dili na sila kinahanglan. Dili na sangka pa. So you will transfer the Yes sir, registration. Registration venue sa ubos. Sa ubos. Okay. So well that's good. Kay considering the ratio yes, sir. of the applications that you've received and the number of existing registered voters, nindot na siya nga kuan pod sir katong na plaster na po murag nahurot na gani sir kay actually third round sa barangays nga dagko, second round sa tunggagmay, and the school sa pod sir nakakandak na mi og third round sa school ug sa murag nahurot na namo ang tanang estudyante. Tapos amo na lang jud target katong wala diri. Katong mabalikay pohon. Manguliay. Manguliay.
Ubay-ubay na pud ang among na-reactivate through online. Mm. Kay gina-informan sila kay naka-receive siguro sila og katong letter gani nga activity. May. Well, with that, Ma'am Liza, basi napakay gusto nga mensahe ipaabot sa mga kitcharownons, labi na katong mga wala nakapalista or nakaparehistro katong mga panahon nga namisita mo sa ilahang mga matag-barangay. Now is your chance para mapasabot sila. Sa tanan taga Kitcharaw, gina-encourage na ako ang tanan nga magparehistro na kita, especially katong mga estudyante nga sa nagkalain-lain lugar ng eskwela. Panahon na ninyo magparehistro, labi na kay hapit na ang umaabot nga katapusan sa registration. Dala lang ang mga requirement like the birth certificate and ID sa mga mag-transfer of registration. And dili na nato pabutong kung kanusa ang katapusan para ma-accommodate kitang tanan. Maura to, daghang salamat. Thank you so much for your Salamat, time, ma'am. sir. And we wish you all the best. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Well, there you have it, ladies and gentlemen. Our next destination will be at the municipality of Las Nieves in the province of Agusan del Norte. See you there. Hello everyone, we are here at the municipality of Las Nieves, Agusan del Norte. And today, we are very fortunate to have with us the election officer 3 of this municipality to discuss the intricate details of the ongoing voter registration activities that they conduct here in the municipality. We have here Sir Elcar P. Arango, the EO3 of Las Nieves. Sir, maayong adlaw. Well, mayong adlaw, kaniyong tanan, good morning. And So- sir, daghan salamat sa opportunity nga gihatag nimo sa Comelec Butuan City E-Story Podcast para ma-share po ang inyong mga ongoing activities and future preparations for the voter registration. Before we start on that, Sir Elcar, pwede ba nimo matagaan o gamay nga background o profile sa imuhang area of responsibility din here? Okay. The municipality of Las Nieves, based on our December 2025 project officings, we have 129 established precincts and 68 cluster precincts. And the municipality of Las Nieves has 20 barangays. And we have, as of now, we have 23 voting centers, which include tong Bukbukon, our newly established voting center at Sitio Bukbukon. Then we have 21,582 registered voters for barangay and 8,835 for SK. So that is last August 2025. While our present number of registered voters as of January 19, 2026 ARB, we have 20,831 for regular voters and SK voters, 8,542. So, sir, kanang 8,500 kaping nga botante sa Sangguniang Kabataan, that comprises of katong nag-edad 15 paingon 30, Yes, no? sir. Yes, sir. Okay, ubay-ubay po dahil ang botante dili sa Las Nieves. Anyhow, musegue lang tagamay kabahin sa ongoing voter registration for the 2026 national barangay and SK. Since nagsugod ta atong October 20 last year, Sir Elcar, pila nakabuok ang atong naprosesong mga aplikante? Sugod atong panahon na hantod karon, sir. Yes, Sir Ganger. Ang atong registered voters or mga applicants niadtong October to December 2025, ang na-approve man is 385 on January 19, 2026, while we have applicants subject for approval this coming
April 20, 2026, from January to March 27, we have 1,061. Uy, grabe ang So, saka sa number of applicants, sir. oh, Significant tayo ang increase oh, from this quarter. 300 ay nga first quarter karong 2026 may Oh. butog libo ka pina. Hmm. Now, kanang figure, sir, considering pila na lang man kasi mana ang nabilin sa atong registration activities, naa pa ba mamigi na set nga target kung pila pa kabuok ang inyuhang i-rehistro din sa lungsod sa Las Nieves? We have target at least more or less 5% of the total registered voters Mhm. as of May 12 national and local, May 25 national and local elections, which is 21,354. So we we expect that we will have a total of 22,421 By the end of this by the end of registration this period. registration period. So we know that in our registration period starting October to this May 18, 2026, we had implemented the activation. So there is actually voters that are deactivated. So that's why our registered voters decreased Mhm. during the January 19, 2026 from 21,000 now is 20,000 for regular, then from 8,825 now is only 8,452. But of course, for this coming April 20, we hope that this difference Ma-compensate siya yes, sa yes. mga bagong isulod karon nga aplikante. Then, Kung mga nawala during the deactivation. then sa last na to nga period, so natay mga dugangan na gyud Dugang ang atong voters nga. So, Hopefully ma-meet na to at least 5%. 5% Sa- increase from Increase, 2025 five. national and local elections For, para sa karon sa nga karon nga DSKE DSKE. 2026. Okay. Sir, I understand nga ang isa sa mga features aning Las Nieves is ang geography niya medyo may kalisuran, no? Will you consider that as one of the challenges nga inyo ang na-encounter during the conduct of kanang registration sa mga matag barangay nga medyo lisod ang geography? Yes, definitely, because we will consider the traveling time Mhm. when we conducted satellite registration of voters sa different barangays. Then, of course, additional nga mga obstacles na to is regarding sa atong weather conditions na to. Mhm. So there are some satellite registrations that are Kanang suspended ma-cancel or cancel. tungod sa But we bagyo. see to it nga ma-reschedule na mo sila. Oo. And so far, sir, out of those challenges, naabay may mga na-discover nga opportunities po nga you think sa inyong grupo dinhi nga mahimo para mas mapasayon pa sa mga lumulupyo din sa Las Nieves ang magparehistro. Of course, ato lang ginagawa nga kumilik, ganing kamot gyud nga mapaduol sa mga atong mga prospective nga mga butante. So that's why we have satellite registration in barangays and sa atong mga schools. Mhm. Then we intensify ang atong coordination sa barangay, sa mga schools na to para ma-disseminate ang information nga those who are qualified voters should register so that they can vote this coming November 2, 2026 So atong ginapaduol sa ilahan. ang And ato mas aggressive ang approach karon nga mas Then, madaghan pa gyud. we have actually every barangays we situate nga we will conduct
at the place at least twice. Mm. So, except for those katong small Mga or gamay nga barangay. katong less populated ng mga barangays kay sa atong schedule sabi na nato ma-apas, so isa lang ilang i-allocate itong adlaw. Pero for most barangays, tagduwa kumbaga 2 rounds atong gihimo. Kaya lang yun nga katong wala pa maka-avail gyapon sila diya sa ilang doorstep. So wala na yung rason para dili gid sila makaparehistro. Oo. Now, one last thing, Sir Elcarno. And this is based on our experiences na po in the past na kung kano sa hapit na mahuman ang deadline sa voter registration, which hapit na gyud pila na lang kasi manang nabilin, ay hapag gyud ang uban nga maglihok. So there is a big possibility na daghan ng tao nga mo adto sa opisina, magdasok, nya ang uban kay mo reklamo pa tungod kay gusto nila silang makauna. So to address those kind of situations, Sir Elcar, what do you intend to do para sa inyo ang mga strategies nga gusto i-implement kabahin namin? So, I hope di na siya mausap pa kay nakarehistro ng uban, gamay na lang ang atong laton. So that is why we before the start of the registration period in October, we already planned or allocate our the last month, which is May 1 to 18. Mhm. Wala na tayo satellite na registration, nanata sa atong opisina kay for those wala pa yun nakarehistro sa mga barangay-barangay, dili na sila mawala. Kay usay mo kung mag satellite sa barangay, ang uban Saan nga pa, no? dito sila sa atong office. So karon nga lang dalabi sa mong office kay for those who are yet to register, naragid makadol na sila sa atong opisina. And I'm So- pretty sure ready na gid ang office kabahin namin. Oh, of course. Kay atong ikuan nga mahatagan sa sila ma-facilitate sila Mm. o atong ma-accommodate sila sa ilang pag-apply. Well, so sir, thank you so much. Kung naa kay mga mensahe pa nga gusto ipaabot sa mga residente dinhi sa Municipality of Las Nieves nga wala pa gyud hantod karon na parehistro, hindi yet qualified sila, now is your chance sir nga maipaabot sa ilaha ang mga mensahe. Salamat kay Sir Ganger sa kaning opportunity. So katong taga Las Nieves nun nga wala pa nakaparehistro na they are qualified voters. So giawag mo og utro sa pagparehistro na. Kaya nga tong registration kutob lang sa May 18, 2026. So aron mo makabutar karong November 2, 2026 barangay and SK elections, magparehistro na mo. Salamat. Sir, daghang salamat sa time Thank and you. sa opportunity po. So there you have it, ladies and gentlemen. Those are the election officers of Comelec Agusan del Norte, and it's nice to hear their strategies and plans as we head on to the last part of our registration activities. And again, this is part and parcel of the preparations for the 2026 Barangay and SK elections. So friends, especially those who are followers of Comelec Butuan City, please stay tuned for the next episode as we discuss our preparations for the last couple of weeks of the voter registration for 2026 PSK.